Sa mga balitang pambansa, hindi pa man nakalalabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. May nakikita na raw na forecast scenario ang Pag-asa kung saan iikot ang bagyong Christine sa West Philippine Sea at saka naman babalik ulit sa PAR. Nakadepende raw yan sa magiging kilos ng namataang low pressure area o LPA sa silangan po ng bansa na posibleng maging bagyo rin. Mataas din ang tsansang pumasok ito sa Pilipinas. Sa kabuuan, dalawang sama ng panahon sa labas ng PAR ang binabantayan ngayon ng Pag-asa. Dahil naging tropical depression na nga ang LPA sa bahagi naman po ng Mindanao. Napanatili naman ang bagyong Christine ang lakas nito habang binabaybay ang karagatan palabas ng bansa. Huling namataan ng bagyo 125 kph sa Kanluran, Hilagang Kanluran ng Bacnotan, La Union. Kumikilos po ito pa Kanluran, Hilagang Kanluran at may lakas ng hangin na aabot sa 95 kph at bugso na hanggang 115 kph. Ayon sa Pag-asa, posibleng lumabas ng bansang bagyo mamayang hapon. Sumatotal, mahigit 2 milyon na ang naapektuhan ng bagyo. Umaabot na rin sa 12 ang naiulat na nasawi, 4 ang sugatan at 7 ang nawawala. Aminado naman ang lokal na pamahalaan ng lalawigan ng Albay na hindi nila inaasahan ang dami ng ulan na ibinagsak ng bagyong Christine. Sa panayam po ng ating programa, sinabi ni Albay Vice Governor Glenda Bungaw, nakatumbas daw ng 2 buwan na ulan ang ibinagsak ng bagyo sa Albay sa loob lamang ng 1 araw. Dahil dyan, mahigit 66,000 mga pamilya ang kinailangang ilikas sa mga evacuation centers. Aminadong provincial government na hindi sila handa sa hagupit ng bagyong Christine. Baptism of fire po para sa akin ito. Sinasabi nga nila record-breaking po since 1969 ang nangyaring ito. Sa dami ng ulang ibinuhos talaga. Ka-surprise lang ang lahat kasi signal number 1 lang naman. Pero ganito yung naging epekto po sa aming probinsya. Aminado naman ng Senado na hindi nila mapipilit magsalita si Pastor Apollo Quiboloy sa pagdinig kaugnay sa mga pang-aabuso o samantala yan nga po ang tinig ni Albay Vice Governor Glenda Bungaw. Sa iba pang mga balita, aminado ang Senado na hindi nila mapipilit magsalita si Pastor Apollo Quiboloy sa pagdinig kaugnay sa mga pang-aabuso sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, kailangan nilang igalang ang karapatan ng pastor. Naniniwala naman daw siya na credible ang salaysay ng mga biktima ng pastor na humarap sa Senado. Pero gusto pa rin niyang isailalim ang mga ito sa cross-examination. That was the best that we can do kasi si Pastor Quiboloy nag-invoke naman ng kanyang rights and privileges. Sabi niya ang best scenario ay sa korte na. Yan naman po ang tinig ni Senator Coco Pimentel. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.